Sa sige na kong pang-stock, lagi daw po niyang pang-i-stock mga Lodi, nung March 9. LA Time nag-post po si Miss B o Barbie with FL na nasa IG daw po ni Miss Imperial. Meaning March 10, dito na daw po siya sa Pinas. Sabi po nito ni Auntie Claire. Nakauli na daw si Auntie FL sa Pilipinas March 10, 5:50 in the morning. Nya kamo na lang guro analyze aron di tama hago og samot. Ang matapang at estratehikong hakbang ang ikinasa ng mga OFW. Isang linggong pagpigil ng remittances sa Pilipinas upang iparating ang kanilang mariing panawagan sa Administrasyong Marcos. Pauwiin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, nag-aalab ang damdamin ng maraming Pilipino sa ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag-aresto sa kanya at pagkakakulong ngayon sa ICC Detention Center ay nagdulot ng malawakang pagkondina, isang hakbang na itinuturing ng marami bilang iligal at isang anyo ng political persecution. Dahil dito, sunod-sunod na protesta at pre-rallies ang isinagawa ng mga Pilipino, hindi lamang sa bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Europa mismo, kung saan matatagpuan ang ICC, matinding suporta ang pinakita ng mga overseas Filipino worker. Hiling nila, pauwiin na si Pangulong Duterte sa Pilipinas. At upang idiin ang kanilang panawagan, inilunsad ng grupong Maisog Croatia ang OFW Zero Remittance Week, isang kilos protestang layong patigilin ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas bilang malinaw na mensahe ng pagkondina sa Administrasyong Marcos. Kinumpirma mismo ng grupo ang hakbang na ito. Kinukumpirma ko po na mag-uumpisa po ang OFW Zero Remittance Day on the 80th birthday of our beloved former President Rodrigo Duterte, which will be on March 28 until April 4. Bukod dito, isang panawagan ang ipinaabot ni Maisog Croatia Vice Chairman Erwin HR, isang hamon sa lahat ng OFW sa buong mundo na makiisa sa naturang protesta. Anya, ito ang kanilang paraan upang marinig sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at agarang ibalik sa bansa si Duterte. I hope that our respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. This is the call for all OFWs around the world. Thank you. Simula nang makulong si Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands, araw-araw nang may mga Pilipinong dumadalaw sa labas ng pasilidad. Isang malinaw at matinding mensahe sa buong mundo, hindi bumibitaw ang kanilang suporta sa dating Pangulong. Tuloy-tuloy po ang pagpapakita ng suporta ng mga Pinoy sa Japan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod naman sa sigaw ng mga ito na ibalik sa Pilipinas ang dating Pangulo, sigaw din nila ang pagbaba sa pwesto ni dating ni Pangulong Marcos Jr. Matapos ang kanilang ginawang marching rally sa Shibuya noong linggo, ang Marso 23, dumiretso sa labas ng Shinjuku train station ang mga Pilipino na sumuporta kay PRRD sa pangunguna ng Republic Defenders for Peace and Unity. Ito ay para isagawa ang kanilang stand-up rally na ang kanilang panawagan ay Bring PRRD Home. Ayon sa grupo, ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay labag sa batas at wala umanong karapatan ng International Criminal Court o ICC na panghimasukan ang bansa. President Duterte was forcibly taken against his will in an act that constitutes illegal rendition, executed without due process and without legal grounds. This blatant abuse of power was carried out with the intent to suppress his rights and silence his voice. Such actions are a direct affront to international legal standards and human rights. Furthermore, we demand a full and impartial investigation into all individuals and entities responsible for this illegal arrest, including all officers of the Philippine National Police or PNP who carried it out and those who ordered it, particularly President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nanawagan naman ang mga Pilipino sa Japan kay Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw na ito bilang Pangulo ng Pilipinas. Dapat siyang bumaba! Hindi siya nararapat na mamuno sa ating mga matitinong tao, mga matitinong Pilipino, ang kagaya niyang ganit, ang kagaya niyang nagpapasasa sa pundo ng bayan. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Never again to Marcos! Never again to Marcos! Never again to Marcos! Ano yung lalabanan ang fake news kung ang nagpapakalat nito ay mula po sa loob po ng Malacanang. At
paano naman po tayo maniniwala na totoo nga po itong mga family pictures na to? Piruhin nyo mga lodi, naka-formal attire po ang mga bisita ko no, ni First Lady. Tapos nakapambahay po si Madam Lisa. Meeting po ba talaga to? Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Ilang oras po yung biyahe mga lods? Papunta po ng Pilipinas galing po ng LA. Rough estimate po nito mga lodi, Los Angeles, USA to Manila is 15 hours and 20 minutes. Gaano kabilis ang eroplanong nasakyan po ni Lisa Araneta Marcos? Thank you Madam First Lady at Lisa Marcos for inviting me. Truly unforgettable night. Eto na! Yo, what's up mga lods? Spaghetti FTV. Welcome back po sa ating channel. Naalala nyo po ba yung sinabi ko sa inyo na nakita na po o namataan na po si Lisa Araneta Marcos dyan po sa Pasay, Samar? At eto mga lodi no, 50-50 pa rin po yan. Bakit ko ginawa yung video na yun? Hindi ko pa rin po i-reveal ngayon. Pero meron po kung bagong ipapakita sa inyo na mapapaisip kayo kung ito ba talaga si Castro ipinagtatakpan si Lisa Araneta Marcos kung nasaan. Dahil hindi po magkatugma ang sinasabi nito sa kanyang mga sagot dito po sa katanungan. Ano pong ibig ko sabihin mga lodi? Panoorin nyo po muna to mga lods ha, para maintindihan nyo po. Simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. Ang dinidiin nito ni Attorney Claire, nagsimula daw pong labasan ng mga fake news nung panahon po na hindi na po nagkakaunawaan ang Marcos family at saka ang mga Duterte. Hindi po siya nagpaparatang yan ha. Hindi po direct to the point sa mga Duterte ang mga paratang niya. Ito dapat si Claire Castro ang inyong pinaiimbestigahan kung siya ba nagsasabi ng totoo o nagpapakalat ng fake news. Lahat po ng mga binabatong katanungan pagdating po sa mga Marcos, ang pinagbubuntungan po niya ang mga Duterte agad. Pero nang usisain siya ukol dito, maingat siya sa kanyang sagot. Are we directly accusing the Vice President or the Duterte family as being behind? I am not accusing anybody. I am not accusing anybody. Oh, wala daw po siyang inaakusahan ha. Simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. Sinong tinutukoy mo na nagpasimula ng fake news? Parang ngayon lang ba ito pinanganak mga lodi? Ang dami pong fake news, hindi pa po Pangulo si Tatay Duterte, marami ng fake news. Ang tinapay naman, o dito tayo. Following the photo of the First Lady which went viral over the weekend for allegedly being edited, on Sunday evening she posted a new family photo like she usually does, and now netizens are pointing out naman po that it's President Marcos who is allegedly now edited in the photo. Nakakatawa po. Kapag tinatanong po about sa mga Marcos, nakakatawa yung sagot niya. Pero pag sinabi po na totoo po ba, ganito po si Lisa Araneta, nahol po, ang bilis niya makasagot ng fake news. Una, sino po ba nagsabing edited? Di po ba kung sila yung nagsasabing edited, i-prove nila na edited? Ang paglaban sa fake news, ang isang araw sa misyong iniatang ni Pangulong Marcos sa Presidential Communications Office. Paano niyong lalabanan ang fake news kung ang nagpapakalat nito mula po sa loob po ng Malacanang? At paano naman po tayo maniniwala na totoo nga po itong mga family pictures na to? Di ba nagkakagrian na nga po yung mga Marcos family? Ito po talaga yung nag-trending. Umabot na po ng 200-something thousand tawa ang natanggap po nito. Piruhin nyo mga lodi, naka-formal attire po ang mga bisita ko no, ni Lisa Araneta Marcos, so, ng ating First Lady. Tapos nakapambahay po si Madam Lisa. Meeting po ba talaga to? Naalala nyo po ba yung sinabi ni Claire Castro, mga lodi, na March 10 ng madaling araw daw po, dumating na daw po si Lisa Araneta Marcos dito po sa ating bansa. At eto nga po mga lodi, pinasinungalingan ni Lodi natin na nandun po mismo sa LA kung saan po naganap yung trahedya kay Pawi. Pero panoorin po muna natin to mga lodi ha. Tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinasabing video na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na Aga? Aga nga po eh. She's back and ready for a meeting. Ayan ha, galing po kay Castro yan mga idol, yung tagapagsalita po ng Malacanang. Eto po sa post mga lodi, sabi po kasi dito, sa sige na kong pang-stock, lagi daw po niyang pang-i-stock mga lodi, nung March 9. LA Time nag-post po si Miss B o Barbie with FL na nasa IG daw po ni Miss Imperial. Meaning March 10, dito na daw po siya sa Pinas. Sabi po nito ni Auntie Claire. Nakauli na daw si Auntie FL sa Pilipinas March 10, 5:50 in the morning. Nya kamo na lang guro analyze aron di tama hago og samot. Ano pong ibig sabihin niya na kamulang analyze? Kayo na lang daw po mag-analyze para hindi daw po siya mapagod ng husto. Kakaisip.
Ilang oras po yung biyahe mga lods? Papunta po ng Pilipinas galing po ng LA. Rough estimate po nito mga lodi, Los Angeles, USA to Manila is 15 hours and 20 minutes. Gaano kabilis ang eroplanong nasakyan po ni Liza Araneta Marcos? Para po maabot niya po agad yung ilang oras na biyahe. At ito po yung post po ni Miss Barbie Imperial. Para po hindi naman tayo masabihan na fake news po tayo mga lodi, tinignan ko rin po yung nag-post na kung totoo mga bang meron pong pinost si Miss Barbie Imperial dito po sa kanyang Instagram na may 8.1 followers po mga idol. So ito po yun. Clinic po natin, sabi po ni Miss Imperial dito o Barbie Imperial, unforgettable evening of gratitude and celebration honoring the incredible directors, actors, and talents behind the Filipino film industry. Thank you Madam First Lady at Lisa Marcos for inviting me. Truly unforgettable night. Eto na. Eto po ba yon mga lods? Si Madam Liza Araneta with Barbie Imperial. Pinost po ito ni Barbie Imperial nung March 9. Pero mga lodi, ganito gagawin natin dyan kasi hindi naman po magpo-post ito si Barbie Imperial ng agaran. Siyempre pipili yan ng magandang imahe kasi nga po hindi naman gumagamit ng cellphone lang yan. Gumagamit po sila ng DSLR. Kailangan pa pong piliin at ilipat po sa computer kung di ako nagkakamali. Sa tingin ko, itong event na to mga lodi, nangyari po yan March 8. I-correct nyo na lang po kung mali ako mga lodi. Kasi ang March 8, Sabado po yan ng gabi. So i-estimate lang po natin, hindi po ito March 9. Late upload po ito, mga March 8 po ito nangyari tong event na to. I-confirma nyo po mga lodi. Para po sa mga artista na imbitado doon, na meron pong backdrop na Office of the First Lady, meron palang ganito mga lodi. Tama po ba? Kasi medyo malabo eh. Kailan po yung event na yon? March 8 po ba yon mga lodi? Diyan po ginanap sa LA, California. So ito ang tanong natin. Kailan po pumanaw si Pawi? May post po kasi mga lodi, itong Rappler. Noong March 11, 2025, 11 a.m. mga lodi, Philippine time. Sabi po dito ng Rappler, Paulo Pawi Tantoco, Executive of Rustam Commercial Corporation, died on March 9 at age of 44. Tapos, ito po yung nakita po nating isang post, galing naman po sa People's Asia PH. Ito po yung nakapost sa kanila. Si Pawi Tantoco daw po mga lodi, pumanaw daw po ng March 8, 2025. Sino po ang nagsasabi ng totoo mga lodi? Siyempre, mas magandang tingnan dyan mga lods, kung meron po ba talaga silang minanipulang date dito, yung GMA News. Kung post po ng Rappler 2025 ng March 9, tapos ang post po ng GMA 2025 din po ng March 9 mga idol, nakakapagtaka na po yan. Kasi yung isa po mga lodi, kung fake news po ito, galing po sa People's Asia PH, bakit March 8 po siya nakalagay dyan? Tapos ang nagbalita daw po, di umano nito, yung Hollywood LA News. Sabi po dito mga lodi, lakyan natin. People who has also assistant VPs of Rustam Commercial passed away in Los Angeles according to the online reported by Hollywood LA News. Juan Paulo Tantoco, 44, died at hotel. He was formally pronounced dead on Saturday, March 8, 12 in the afternoon, Los Angeles time. Manner and cause of death, the reported continue have not yet been determined. So sabihin na natin mga lodi, late po ng isang araw. Ito po mga lodi, kaya March 9 po. Philippine time po mga lodi. Pero mga lodi, ang pinagtataka ko dito 15 hours and 20 minutes po yung rough estimate Los Angeles, USA, papunta po ng Manila. So paano na uwi ng alas 5 ng umaga si First Lady dito sa ating bansa? Kasi mga lodi, kung totoo nga po talagang fake news, ito pong kay First Lady, dapat po gumawa na po kayo ng action about dyan. Uulitin ko, hindi ko po sinasabing 100% na hindi po nakauwi si First Lady, pero kaduda-duda po talaga yung mga pinapakita po ng ebidensya sa sinasabi po ng bunganga ni Atty. Claire Castro na tagapagsalita po ng Malacanang.